Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matuptop ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Juda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel. "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling.
At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseyo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kasulatan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikalimang linggo ng Kwaresma o ng 40 araw ng ating paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At nalalapit na nga po tayo dahil next week ay mga mahal na araw na. At ang ating mga pagbasa, lalo ng ating ebanghelyo, ay binibigyan na tayo ng mga clues ng paghahanda natin sa immediate preparation po doon sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. At pagdating po dyan sa pagpapakasakit ng ating Panginoon, ano nga po ba ang charges na ibinigay? Ano ang mga ang reklamo ng mga authorities, both yung mga religious leaders at yung political leaders? Ano ba ang kanilang objection sa ating Panginoon? Well, dalawa po. Para po sa mga Pariseyo at mga Saduseyo at ang mga religious leaders, ang kanilang bintang sa ating Panginoon. Hindi ko masabing bintang dahil totoo naman, no? Ang bintang sa kanya dahil kanyang inaako at sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos. Kung ganon, siya ay Diyos at hindi po matanggap yon ng mga Hudyo. At yung pangalawa po, sa mga political leaders naman po, kagaya nila Pilato, ang kanilang reklamo sa ating Panginoon ay dahil tinuturing niya ang kanyang sarili, "Ikaw ba ang hari?" At siya nga daw ang hari. Kaya nga po nakalagay sa kanyang sa uluhan ng kanyang krus na si Jesus Nazareno ang hari ng mga Hudyo. Mga kapatid, at maganda pong nauunawaan natin yung dalawang bintang o yung reklamo na itinataas nila laban sa ating Panginoon. Yun po talaga, doon kanyang kapanahunan, ang mga dahilan kung bakit nila siya isinakdal, ipinaaresto at pinarusahan hanggang siya ay ipako sa krus at naging sanhi ng kanyang kamatayan.
At sa Ebanghelyo po ngayon mula kay Juan, makikita natin na mas matapang na ang pananalita ng ating Panginoon tungkol sa kanyang sarili. Sino nga ba si Jesus? Una, sinabi niya sa Ebanghelyo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Ang tema po ng ilaw ay sa ating pananampalataya at sa Biblia ay napakaganda. Ito po'y sumasagisag ng kabanalan ng Diyos. Kapag may ilaw, naroon ang kabanalan, naroon ang Diyos. Kung sa kadiliman, naroon ang kasamaan, naroon ang diablo. Kaya't kung sinabi ng Panginoon, siya ang ilaw ng sanlibutan at ang sumusunod sa Kanya ay nagbibigay ng ilaw na nagbibigay buhay, ay nawa po tayo rin bilang tagasunod ni Kristo ay maituturing na mga tao o mga mananampalataya na nagdadala ng ilaw sa buhay ng ibang tao, hindi kadiliman. No? Marami po kasi tayong kalaban ngayon na ika nga ay mang pinanggagalingan ay kadiliman. Nariyan na po ang mga kasinungalingan na nagkakalat at siyang nagiging daan kung bakit nalilito ang marami sa ating mga kapatid. Nalilito hindi lang po sa mga politika, pero sa maraming bagay, pati po sa pananampalataya sa Panginoon. Maraming kasinungalingang nagkalat. At yan po, kampon po ng kadiliman yan. Kaya't hindi po tayo dapat maging bahagi ng anuman na nagsasanhi ng kadiliman sa ating kapwa. Bagkus, tayo ay dapat nagbibigay pag-asa, liwanag sa buhay ng iba. Naalala ko yung kwento nung sa China daw, nung ang mga komunista ay sinakop ang buong China hanggang ito ay maging ganap na komunistang bansa, ay maraming mga Kristiyano, mga Katoliko, marami na po noon na mga kapatid natin sa China ang mga Katoliko at mga Kristiyano na. Ngunit sila po ay sinupil, sila po ay nirepress at tinugis ng mga komunista. Kaya't sila po ay nagtago, nagpunta sa iba-ibang lugar. Sa isang bayan daw ay merong isang babae na may sakit, nag-iisa siya, wala ang kanyang asawa at yung kanyang anak na inaalagaan ay halos hindi niya maalagaan dahil siya nga po ay may sakit. So pareho na sila, ang mag-ina at yung kanyang anak ay may sakit. Dahil sa kanyang paghingi ng tulong sa gabi, walang lumalapit sa kanya. Giyera nga po kaya walang tumutulong sa kanya. Ngunit may isang babaeng pumasok sa kanyang tahanan na hindi naman niya kilala at tinulungan. Alam ng babae na yun kung paano tutulungan yung kanyang anak na may sakit, nag-init ng tubig, pinunasan at tinulungan niya yung nanay. And so sa pagtulong niya na yun, ay sa madaling sabi ay napahupa yung sakit nung mag-ina. Hanggang nung umaga na ay tinanong noong may sakit na ina, yung babae, yung estranghera na dumating sa kanyang tahanan. Sabi niya, "Sino ka?" Sabi niya, hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi niya lang, "Ako ay isang Kristiyano." At bilang isang Kristiyano, fugitive siya. Hinahabol siya ng mga alagad ng batas. At mas inuna na pa yung kanyang identity bilang isang Kristiyano. At sabi niya, anong pagka-Kristiyano? Sabi, naniniwala ako sa Diyos, kay Kristo. Sabi niya, ipaliwanag mo nga si Kristo. And so, ipaniliwanag nung babae at sabi niya, ikaw ba si Kristo? Sabi niya nung may sakit na nanay. At sabi nung hindi, ako'y tagasunod lamang. Sabi niya, bakit mo naman nasabi yan? Dahil sa iyo, nakilala ko si Kristo. Mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo, nawa tayo rin ay magpatotoo sa ating pananampalataya. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa ating sinasabi o tinuturo sa iba, ngunit higit sa lahat na nakikita ang pagpapatotoo ng ating buhay sa ating pananampalataya. Amen.